Ako pa rin ang panganay dito. Panganay. Panganay na hindi nagpapakapanganay. Sira ulo ka! Ako, kuya! Huwag mo kaming pagsalitaan. Kaya na! Sira ulo ka! Bakit? Totoo naman Ikaw ang walang kwenta dito! Walang kwentang anak! Walang kwentang kapatid! Ha? Hindi ka titigil? Ano? Sige! Ano? Kuya! Tama na! Tumigil na kayong dalawa! Tumigil ka na, Kenneth. Hahayaan ka na nga naming magpakasal, di ba? Kaya hindi mo na kailangang awayin pa lahat ng taong nandito. Sumusobra ka na! Kayo ang mas sumasobra na! Minsan ko na lang gagawin yung gusto ko. Minsan ko na lang iisipin yung sarili ko. Pamilya ko kayo, di ba? Dapat kayo ang unang sumusuporta sa akin. Dahil kahit kailan, hindi ko kayo pinabayaan, di ba? Ako ang sumalo ng lahat. Nagtrabaho ko para sa pamilya na to, hindi para sa kinabukasan ko. Tanging hiling ko lang ngayon, suporta niyo yung iparamdam niyo sa akin na pamilya niyo ako, anak niyo ako, kapatid ako dito. Hindi bangko at tagagawa ng pera ninyo. Kung hindi mo na kaya, umalis ka na dito! Talagang aalis ako dito. Puputulin ko lahat ng sustento sa bahay na to. Total naman si Rose lang naman ang nakakaintindi sa akin Siya na lang ang iisipin ko simula ngayon. Pero kayo, bahala na kayo rito. Wala na akong pakialam kung magmukha akong masama sa inyo. Tapos na ang obligasyon ko sa pamilyang to. Siguro naman mga idol, maiintindihan nyo ang naging reaksyon ko, di ba? Dumating na kasi ako sa puntong napagod na. Sobra na ako nabigatan dahil pinasan ko ang lahat ng responsibilidad sa pamilya ko na hindi ko naman obligasyong gawin. Ginawa ko nga ang sinabi ko. Umalis ako sa bahay at kumuha ng isang murang apartment. Nagsama na rin kami ni Yasi para may katuwang ako sa mga gastusin. Ang tanging ibinibigay ko na lang sa bahay ay yung mga para sa tuition fee ni na Rose at ni PJ. Isang taon pa ang lumipas na kapag tapos na si PJ sa pag-aaral niya. Habang si Rose naman nakakuha ng scholarship sa pinasukan niyang State University. Kahit na ayaw ko, hindi ko siya napigilang mag-working student dahil ayaw daw niyang masyadong umaasa sa akin. Dahil dito, mas nakapag-ipon kami ni Yasi para sa pagpapakasal namin. At hindi rin nagtagal, nagpakasal na rin kami. Hindi pumunta si nanay ng oras na yon. Kumbaga, si Rose ang naging representative nila. Oo, malungkot pero sabi ko, pagod na akong isipin sila. Sarili ko naman ang kailangan kong intindihin. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang pader sa pagitan ko at sa pamilya ko. Pero hinayaan ko na lang. Ayokong pilitin ang isang bagay na hindi pa pwede. Umaasa na lang ako na sana balang araw maging maayos na ang lahat. Pagbibigay ng oras na basahin ang sulat ko. Yours truly, Kenneth.